kasama natin Siyempre, ngayon? nasa studio ngayon, Attorney Mel Santa Maria, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Good afternoon. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Oo, pero mas na-excite daw si Attorney Mel. Dahil? Hindi doon sa impeachment Saan? na ano natin. Doon sa pag-abolish Ng ng travel tax. travel tax. Oo. Excited ako doon Papasadahan din natin. Ay, Siguro, bakit? bakit? Attorney, Just, ha? ano ka May ba? balak ba kayo? Jet setter yata si Attorney Mel. Hindi ba? naman. Sa Ano? kasi alam mo, yung travel tax, ano ba nakalagay sa ating konstitusyon? Sabi ng konstitusyon, lahat tayo mga mamamayang May Pilipino karapatan. ay may karapatan maglayag, maliban na lang except in the interest of national security, public health, public order. Wala naman dun yung except when you do not pay the travel tax, di ba? yes. Paano napasok yung travel tax? So talagang sa tingin ko, unconstitutional talaga yun. At tayo na lang yata sa bansang ASEAN ang may travel tax. Totoo yan, totoo yan. Kasi tayo mga Pilipino, kahit saan tayo, dapat malaya tayong tumira kahit saan, sabi rin ng batas. At ang makakapagpigil lang sa atin, isang court order. Malaya tayo mag-travel, makakapagpigil lang sa atin kung panganib tayo sa lipunan. Eh, di totoo yan, Attorney Mel. O hindi totoo. Mahal-mahal ng pamasahe. mamaya. Yun na talaga, no? Mas nagalit pa doon sa travel tax. Kasi piso sale mo man nakuha yung plane ticket mo. Alam mo, nakatipid ka. Pagpunta mo doon, ha? Babayaran ko yan? Pati airport fee. So, ganun din. Ganun din. Mamaya, pag-uusapan, himayin natin yan. Umpisahan, pasadahan lang muna natin itong mga issue sa VP Sara impeachment. Kasi parang feeling ko mas light tong travel tax eh. Ito mas mabigat tong... Kala ko mas light yung impeachment. O sige, yan ang unahin natin dahil iyan ang talagang, hay! Oo. Yun na nga po, Attorney Mel, yung dalawang impeachment complaint na nauna laban kay VP Sara Duterte naibigay na po sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. Pero pwede pa bang tumanggap ngayon na merong pang ikatlo na humahabol ngayong Lunes? Pwede pa talagang tumanggap. Kasi ang magic numbers dyan, 10 and 3. Ang sabi sa ating batas, basta't ibinigay na sa tanggapan ni House Speaker, meron siyang 10 araw para ibigay sa House Committee. At yung 10 araw para i-order of business pala, ililigay niya sa kalendaryo o meron ng impeachment at 3 araw para ibigay na sa House Committee. Basta't binigay niya na sa House Committee sa loob ng 10 araw na yon, initiated na yung isang initiation na yon. Oo. Ang tanong ng taong bayan, Attorney Mel, halimbawa, may dalawa na sa opisina niya, nakalatag na sa mesa, papag-aralan, tapos darating pa yung pangatlo. So, paano magdedesisyon ang House Speaker? Ano yon? Pwedeng 3 sabay niya na i-forward or kailangan niyang pumili sa 3 para lang sa kaalaman ng ating taong bayan? Tama ka doon, Maan. Ngayon, libre na ang House of Representative o si Speaker kung anong gagawin niya doon. Hiwalay-hiwalay o consolidated. So, doon sa loob ng 10 at sa loob ng 3, pwede niyang i-consolidate yung 3 yon. Pagsamasamahin na para isang referral, ang 3 consolidated articles of impeachment. Pwede rin bang hiwa-hiwalay? Pwede rin hiwalay-hiwalay. Pero sa tingin ko, baka impractical Maan Kasi pare-pareho rin ang nakasaad. Tama ka doon. Yung mga paratang kay Vice President Sara Duterte, mukhang pare-pareho rin. Kaya mas maiging i-consolidate na lang para i-refer na and within the 3-day period. Nung nakaraang impeachment, same articles of impeachment din yung ginamit, pati yung ngayon. Ang dagdag na nga lang ay yung under oath na affidavit ni Ramil Madriaga, yung self-confessed bagman ng pangalawang Pangulo. So, anong tingin yon? Mas nakadagdag ba yon ng weight, ng tibay? Or medyo kasi kumbaga masinsinang na talagang, di ba, napigay mga ebidensya do sa iba pang articles. Pero ito kay Madriaga, tingin nyo ay tatayo naman?
Alam mo, Maan, tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa affidavit ni Madriaga. Ito yung tungkol sa Pogo, na ang gumastos daw sa kanyang pagkakandidato ay mga Pogo, tsaka yung mga drug lords. At tsaka merong mga hinahatid siyang mga bags kung saan-saan, may sa Timog, at kung saan-saan, ombudsman, meron. So parang siya ang conduit, no? Makakatulong to in the sense na ito yung unang yugto ng tinatawag na bribery. Ito yung unang yugto na tinatawag na pagwawaldas ng pera. Pero dapat ikabit nila. Ikabit nila yon, yung mga pagdadalang iyon doon sa mga confidential funds, doon sa mga expenses sa election, dapat maikabit yon. So maganda rin na meron yon para may umpisa ang kwento. No, kung walang umpisa ang kwento, okay, may confidential fund nga, yung 612 million, no? O yung 125,000 na ginastos in 11 days. So, saan nagmumula saan anong connect nun? Sa mga paratang. Yan. Makakatulong rin yon. Pero dapat may corroborative evidence. Dugtong, ibig sabihin. Ay handa naman daw si Madriaga sakaling ipatawag ng Kamara na sumipot at pangatawanan yung kanyang, at ilahad yung kanyang nalalaman. Oo, sapagkat yung mga affidavit niya, may pinangalanan siyang ibang mga tao doon. Yun, oo. No? Kasi basta ikaw ay nagpapangalan ng mga tao, para bang gusto mong itaas ang kredibilidad mo, hindi lang ako nag-iimbento, ito, mga taong ito. So kung gusto nyo, tawagin nyo. Parang gano'n eh. So yun. Peculiar, kakaiba yung sitwasyon ngayon dahil yung unang tatlong impeachment complaint at yun nga yung later on yung fourth impeachment complaint na nagtuloy-tuloy at naitransmit sa Senado ay idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Ito po bang sa pagkakataong ito, sa tingin nyo, Attorney Mel, magtutuloy-tuloy na to at mauuwi na talaga sa isang full-blown impeachment trial? Kumbaga wala nang balakid, no, na parang 'di ba, legal impediment doon sa Ngayon, nakikita natin, sinusunod talaga ng House of Representatives. Maingat sila at nililigay na yung ebidensya, hindi na lang isang 13 or 14 page na walang kalakip na attachment. Ngayon, ang kakapal di ba? Nung nakita natin sa radyo, television, ang kakapal talaga nahando na yung ebidensya. So ang tanong, meron pang isang pamamaraan kasi, yung 1/3 resolution. Ang tanong mga tao, tanong ko rin, bakit hindi i-file yon? So ang sabi ng iba, at palagay ko, ito rin ang aking haka-haka, na baka gusto nila yung hearing dito sa House of Representatives. Kasi basta't na i-refer na sa House of Representatives, may 60 days sila para siyasatin, suriin ang mga tinatawag na katibayan. At basta ganun nangyari, so, ayaw na ng shortcut. Ayaw na express. Yes, because basta ganun nangyari, Sandro, public consumption yun. Makikita ng madla yung mga ebidensya. Ay, ganun pala. Baka yun ang pakay nila. Kasi yung 1/3, diretso sa Senate. Isang pakitaan lang. Isang latagan lang yun ng ebidensya. Pero ito, magkakaroon ng latagan ng ebidensya within 60 days at kung sabihin na lang, okay, may ebidensya, ililipat nila sa Senado, latagan na naman ang ebidensya doon. Di matagal. Tsaka yun nga, Attorney Mel, mismong ang chairman ng Committee on Justice, si Representative Jervil Luistro, ang nagsabi na pwede pa rin yung 106 na boto para mapabilis yung transmission sa Senado. Sa tingin nyo talagang hindi na yun ang magiging ruta? Mukhang wala tayong masyadong nababalita ang development kasi doon except na hinahanda lang nila, meron na silang boto at saka inaayos pa lang nila, pero parang para sa akin, hindi ako nakakakita ng tangible nag-meeting sila o ito na yung dokumento, pinapakita na namin sa inyo, malapit nang mapirmahan lahat. Parang walang ganun Pero dapat iyon, ifa-file yon bago i-refer sa House Committee on Justice. Kasi oras na ni-refer yung tatlo o yung consolidated na complaint sa House Committee on Justice, wala na yun. Hindi na pwede. Okay. Hindi na pwedeng tumanggap ng panibago pang impeachment complaint. Dahil, yun nga yung tinatawag na deemed initiated. Kasi ngayon, ayon sa Korte Suprema, 3 ngayon ang anyo ng initiation. Okay. Ang una, nag-file ng complaint, na-endorse ng isang legislature at ni-refer ka agad sa House Committee. Ang pangalawa, nag-file ng complaint,
Hindi sinunod yung 10 days, hindi sinunod yung 3 days, deemed initiated. Yung pangatlo, nag-file ng complaint, sinunod yung 10 days, pero nabinbin, inabutan ng termination ng Congress, kamukha yung nangyari noon, deemed initiated. So, 3 anyo. At meron pang isang uri, yung 1/3. So, ngayon, in effect, parang 4 ang posibilidad na gawin na matuturing na initiation. Pero ang ginagawa nila ngayon yung una. Yung nagpa-file, tapos ire-refer sa House Committee. Hindi nila pinapapasok yung 10 and 3 para magkaroon ng 60 days hearing. Kung yun nga, kung dragging na yung hearing, anong possible outcome nun? Yung masyado ng matagal. Okay. Oo, may pwedeng may mga delays diyan. Oo. 'Di ba? So anong possible scenario kapag ganun? Okay. Ang House Rules at pati na rin ang ating Constitution sinasabi 10, 3, and 60. So basta't binigay na sa House Committee, may 60 days sila. So in a sense, hindi rin masyadong matagal. Kumbaga, kung bibilangin natin, siguro medyo matagal rin. Sa Abril. Sa Abril sila March, April. Halos kalahati na ng taon yun. So pagkatapos nun, na pagkatapos ng 60 days, merong 10 days si speaker para i-calendar sa plenary. Okay. Yun ang sinasabi mo. Sa plenary, magtatalumpati siguro isa-isa doon para sabihin, sang-ayon ako, hindi ako sang-ayon, baka yun ang humaba, maan. So, paghaba, sasabihin, kung sigurado sila doon sa 106 na boto, papasa na yung sa Senado. So, yun, tama ka, maan. Although may 10, may 3, may 60, yung mga talumpati doon, baka mamaya, magdamag. Walang tulugan. Pero Attorney Mel, yung 60 days, doon sa 60 days na binibigay doon sa Justice Committee, ito ba ay pagkakataon na sa wakas para mahimay yung ebidensya at articles of impeachment? Tama ka doon, Sandro. Isang pagkakataon para at least makita kahit na superficially yung mga dokumentong inihanda, inattach, pati yung mga Mary Grace Piatos. Video, Mary Grace Piatos. Ang dahil pa nga, hindi lang si Mary Grace Piatos. Meron pang kung sino-sino doon, di ba? I-produce, pati yung mga ghost acknowledgement. Yun pwedeng, para bang may trailer Itong trailer, kasi ang level lang ng ebidensya diyan sa yugtong yan, yung tinatawag na probable cause. Hindi po ito yung proof beyond reasonable doubt. Kumbaga sa mga nilatag na ebidensya, ang isang reasonableng tao, magkakaroon ba ng reasonableng determinasyon na baka nga nangyari. Yun lang ang doon. Yun lang ang, ang level ng ebidensya doon. Kung meron, sampa. At ang mahalaga dito, sa loob ba ng 60 days na yon ay mapapasipot ang pangalawang Pangulo? Pwede. Kung gustong sumipot ng pangalawang Pangulo o hindi. Sapagkat alam mo, ang sinasabi nga natin, di ba, yung you can remain silent, na presumed innocent, kasi yung mga investigasyon na yan, baka may kakabit na criminal case kung sakasakali in the future. Kaya ang pangalawang Pangulo, pwede niya talagang i-invoke yun, yung the right against self-incrimination. So, pwede niyang pwedeng hindi. Kasi sabi sa ating jurisprudence, basta't ang tanong ng isang nagtatanong na legislature ay may urge na para bang i-connect niya na sa krimen, pwede na siyang tumanggi. Na hindi ko sasagutin yan kasi baka i-connect mo ako dyan. So, ganun ka. Pero doon sa 60 days, pwede kayang magpasaklolo ulit ang pangalawang Pangulo sa Korte Suprema para pigilan? Walang makakapag-prevent sa kanya. Baka gawin rin yun. Kung ano man ang makita nila. Baka sabihin nila, hindi naka-attach lahat ng dokumento. O di ba? Kung ano man ang reason nila, pwede. Umakyat sa Korte Suprema, whether with merit o walang merit. Pwede talaga. Pero sa tingin niyo makikialam yung Korte Suprema kasi syempre ito'y proseso na mismo nakasaad sa ligang batas. Ang aking personal na opinion, Janro, palagay ko hindi na. Kasi itong resolusyon ng Korte Suprema itong nakaraan, talagang saksakan ng batiko sa Korte Suprema. Mukha atang nang himasok na kayo sa mga procedure ng co-equal body. Kasi yung sinabi nila, yung
yung binalangkas nila kung anong ibig sabihin ng session days. Di ba dati kasi, yung session days parang legislative day, mag-uumpisa ka ngayon, matatapos ka next time, pero kahit na ilang araw ang dumaan, isang session yon. Pero ngayon sabi ng Korte Suprema, araw-araw ang bilang ninyo. So yun ang nagbago. Sabi ngayon ng iba, teka muna, hindi na judicial interpretation yan management na yan. Minamanagement mo na ang bilis, ang pacing, ang clock ng legislature. Nabati ko sila doon. Kaya sa tingin ko, Sandro Maan, baka ngayon magkikwidaw konti ang Korte Suprema. Medyo atras muna. Atras muna kami. Pero yun na nga, hindi natin alam ang sentimiento ng ating mga mahistrado. Hirap. So that 60 days, Attorney Mel, pwedeng kumbaga magbigay ng sapat na panahon, no, para maiproduce, no, yung mga evidence, no? Tama. Lalo kung may nag-arise na bagong issue, halimbawa. Yes. Oo. Parang sinasabi mo, Maan, bukod sa mga inilatag nila doon na nakakabit doon sa kanilang articles, pwede pa ba? Bakit hindi? Ay, Di ba? kailangan pala natin to. Kunin nyo nga ito. Yes. Nakita nila, may pinangalan si Madriaga. Sa pino natin. May mga gano'n na naman, di ba? Yung pagbubukas ng bank accounts, pwede rin po bang gawin dito? Pwede. Di ba? Kaya alam mo talagang, baka ito na nga ang kanilang strategy. Kasi public consumption na talaga eh. Biro mo, lahat ng television, radyo, nakikita na yung mga ebidensya. Di ba? Attorney Mel, balikan lang natin yung nangyaring pagbasura na nga, no, ng House Committee on Justice doon sa impeachment ni laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos kung ikukumpara mo naman yung impeachment complaint dito sa pangalawang pangulo. So anong comparison mo doon? Kasi more or less alam na natin yung kay Vice President dahil last year pa yan talagang yung mga artikulo doon nahimay na ng todo. Tapos kumpara naman pagdating sa tibay ng ebidensya. Well, kasi dito yung kay President Marcos, ang sabi nila yung iba hearsay, yung iba hindi na authenticate. Pero dito kay Sara Duterte, para masuri mo ang tibay ng bawat isa, titignan mo ang bawat isang paratang kay BP Sara. Unang-una yung paratang ng attempt to assassinate. Ano ang ebidensya doon? Yung video. Tayo napanood yun di ba? On record. On record kasi yun. Kasi ang video, ibang klase yun Ang nakapagko-control noon yung nagbibideo. Kasi yung Facebook, Twitter, si Instagram. Yung mga yung mga confidential funds. Mukhang merong mga dokumento ang COA. Audited. Tsaka yung mga ghost receipts, no? Pero in fairness to Sara Duterte, meron rin mga mahihina. Yung kamukha nung pinagbawalan niya daw, yung mga tauhan niya sa OBP na pumunta doon sa investigasyon. Santos, sa tingin ko, hindi aabot yun ng level ng impeachable offense. Siguro, lang yun, reprimand lang yun, pero hindi aabot yun. Tapos yung pag-walk out niya, hindi aabot yun. Yun, pwede, palagay ko dapat iyon, hindi na isama yun. Ang talaga mabibigat lang, yung mga assassination, confidential funds, bribery, patunayan nila iyon. So, ayan, may affidavit pa si Madriaga. Nakakabit doon sa Pogo, nakakabit doon sa confidential funds. Yan ang patunayan. Nangako tayo kanina na pag-uusapan pa rin natin yung travel tax. Bago po tayo magpaalam sa portion na ito. Attorney Mel, bakit sa tingin niyo po ba dapat ngang suportahan itong panukala ni House Majority Leader Sandro Marcos na tanggalin na nga itong travel tax? Sapagkat iyan ay parusa sa ating mga middle class. Siguro yung mga mayayaman, mga milyonaryo, bilyonaryo, walang kwenta sa kanila yan. Pero ang mga OFW, ang pangkaraniwang mga tao, kamukha natin, basta't nagbayad ka ng 1,000, 2,000, sana binili mo na lang yun ng gamot. Diba? Sana binili mo yun na lang yun ng gamot. At isa pa, yun ang praktikal. Ang legal, sa tingin ko talaga, wala sa exception ng Constitution. Sabi ng Constitution, papagbawal mo lang ang paglayag kung
ikaw ay panganib sa bayan, ikaw ay panganib sa kalusugan, at ikaw ay panganib sa seguridad ng ating bansa. Wala namang nakalagay na ikaw ay pagbabawalan kung hindi ka nagbayad ng travel tax. Ibig sabihin, wala namang ganun sa konstitusyon eh. Kaya isang invento lang yan na sa tingin ko, isang parusa sa ating mga middle class and lower middle class. Kaya dapat titingnan mo rin kasi yung practical na level ng isang batas eh. Sino ba ang alam mo, actually ang nagpapagulong ng pera sa atin tayo mga middle class. Tayong pumupunta sa mall. At saka, gusto ko Tayo bumibili sa mga kung saan-saan dyan. gusto ko nga malaman ilang milyong Pilipino pa rin ang hindi nakasakay ng eroplano. Isa pa yon. Marami yan. Alam mo ba kung ilang Pilipino na sa buong mundo ngayon? Sabi sa National Population Commission, 10 million. 10 million. 10 million na. Baka nakita nila yun, lumaki mata nila. Wow, pera to. Pero yung 10 million na yun, nandun na yung OFW, nandun na yung talagang yung isang kahit, isang tuka na naghihirap rin para sa bayan. Tsaka pag-iipunan, marami sa ating mga kababayan, pinag-iipunan pa talaga yung makalabas ng bansa. Kasi at least yung buong pamilya nila, once a year man lang. Ako nga, nag-iintay ng ticket sale eh. May pinagtatanungan ako, huy, may ticket sale ba? Sabi mo sa akin na. Tapos, syempre, nakamura ka nga doon, halos pantay na lang nung ating babayarang travel tax. Oo nga. Dapat talagang burahin na yung travel tax. Walang pakinabang yan para sa ating bayan. No? Tsaka yung airport naman, minsan walang aircon eh. Di ba? O di ba, siksik-liglig at nag-uumapaw ang ating interview ngayong hapon. Maraming salamat po, Attorney Mel. Thank you, Attorney Salamat Mel. sa inyo. Ayan po si Attorney Mel Santa Maria, ang former dean po ng Far Eastern University Institute of Law.